Magandang umaga sa aking mga katutubong nasa bundok at nasa kapatagan. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid, mga kaubayan ko. Ako ngayon ay nagsasalita dito sa inyo sa maliwanag na pagsalita na kung kayo ay mahilig maglibang sa magpanood sa mga patawa sa buhay, mga TikTok o anuman mga panoorin ng maraming mga magagandang tanawin, mas lalo niyong pakinggan itong mga hindi lang salaysay kundi mga katotohanang pangyari sa ating buhay kung paano tayo naging nalipin sa gobyerno. Paano ba ang batas ng gobyerno o ang gobyerno naging rebelde sa panahon ito. Ako hindi nagtataka at hindi matatakot magsalita na ang gobyerno ngayon ay totally rebellion. Rebelde, masuwayin sa sariling batas na ginagawa. Ito ngayon talakayin ko ang mga ilang mga batas na hindi nila sinusunod sa unang kasaysayan. Bago pa man dumating Kastila, may sarili tayong batas na gobyerno na tinatawag na Maragtas Code by Datos Rockville at 1250 AD. Na isa nitong batas ay property rights law. Itong na batas na ginagamit ng katutubo ay nawala ng bisa nang dumating ang mga Kastila at mga United States of America na nag-alipin sa ating bansa. Ang unang bansa ay ang unang mga tao ayon pa sa international law. Ang unang mga tao ay tinatawag ng unang bansa. In English speaking, the first nation, the first people. Now, ang unang bansa ay ang unang mga tao. At ang pangalawang bansa, yun ang batas ng ating gobyerno ngayon. Akala natin, ang ating politikal na gobyerno ay nagdadala ng tunay na batas para sa pantay-pantay na pag-ugali at pagkilos at pagtulong sa mga tao. Subalit hindi. Hindi totally pantay-pantay. At lalong hindi ito democratic law, kundi ito ay colonial government law ng ating panggobyerno. Bakit tinatawag itong kolonisasyon? Unang-una, nagtapos tayo ay nalipin sa dalawang banyagang mga bansa. Nagkaroon tayo ng tinatawag kalayaan. Nang ito'y dumating ng tamang panahon sa kalayaan, hindi nila binalik sa unang mga ninuno. Hindi nila binalik sa atin ang ating kalayaan ng ating property rights or karapatan ng ating mga propiedad na pinagmayari sa buong Pilipinas. Ito ay pinakamasakit na sa ating buhay. Hindi ito binalik. Marami sa ating mga kabayan nakipaglaban upang may balik ang hustisya at katarungan. Sigaw ng bayan, katarungan ng bayan ay nawala. Ngayon, sa panahong ito, dapat tayo makinig at gumising sa katotohanan. Habang buhay na nga lang ba tayong nalipin? Nang wala pang Kastila, tayong namamayari sa buong Pilipinas at nang dumating ang mga Kastila at mga United States of America, nawala ang ating kapangyarihan. At nang ito'y nagkaroon ng kalayaan, nawala na naman ang ating kapangyarihan. Dahil kinukontrola tayo ng ating gobyerno. Ang ating gobyerno nagpapairal ng batas, ng unang banyagang batas ng Kastila na tinatawag na Regalian Doctrine o Regalia, Jury Regalia. At ngayon, ginagamit na naman ang batas sa pangalawang nag-aapi sa atin, ang United States of America, na nagkaroon ng Land Registration Authority na lahat ng mga lupain na sertipayan ng pagtitulo ay kailangan ang kapangyarihan ng Land Registration Authority ang siyang mga may-ari sa lupa. Ito isang bahagi na nagiging rebelde ang ating gobyerno. Dapat ibalik nila sa katutubo ang ating lupang minana. Pangalawa, ano ba ang mga batas na nagiging rebelde sila sa sarili nilang ginawang batas? Ganito po, ang Constitution 1987, Article 12, Section 5, nag-command o nag-utos ang konstitusyon. Ang konstitusyon ay batas ng mga taong bayan sa Pilipinas. Nag-utos na kailangan magawa ng applicable laws governing to the property rights
So ang property rights ni Maragtas Good by Dato sa Makwela 1250 binigyan ng buhay at kapangyarihan ng Konstitusyon 1987. Now, pagka 1997 na itayo ang Republika 83 kung tawagin Indigenous People Rights Act. Under Section 2, nagkaroon ng property rights na kailangan proteksyonan ang property rights ng katutubo. Section 63 ng Kipralo, nagkaroon ng irespeto ang property rights ng katutubo. Pero lahat ng yon ay hindi natupad. Lahat ng yon ay nawala. At ang iba pang mga batas ng United Nations, Declaration on the Rights of Indigenous People, February 13, 2007, under Article 19, nagsasabi na state shall consult and cooperate in good faith with the indigenous people concerned to their representative in order to obtain the prior informed consent before adopting, implementing the legislative and administrative laws that may affect to the rights of the indigenous people. Yung batas na yan ay nagkaroon ng kabaliktaran dahil hindi pinatupad sa ating pamahalaang gobyerno na bago magawa ang Kongreso at Senado, dapat ipaalam nila sa representante dito sa katutubo. Article 32, nagsasabi na naman ang United Nations Declaration on Rights of the Indigenous People, nagsasabi na state shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their indigenous representative in order to obtain the free and prior informed consent before the creating establishment of any project, especially utilization of minerals like water, minerals, and other territories. Pero itong lahat ng artikulo ito, hindi pinakinggan ng gobyerno. Binaliwala ng mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, sinuportahan ito ng Korte Suprema, Supreme Court in GR number 224469, January 5, 2021. Another case, GR number 183591, October 14, 2008. Itong batas na to, alam ng Korte Suprema. At isa lang ang sinabi ng Korte Suprema, ang Regalian Doctrine or Jury Regalia na ngayon ay Republika ng Pilipinas, kailangan reconciliation through the representative civilized indigenous people. Ang tanong, hanggang ngayon, hindi nila naipatupad. Ang aming Self-Governance Chapter 4, Section 13 of the Republic Act 1881 nagsasabi, the state recognize the inherent right. What kind of inherent right? Inherent right, it includes the property rights. All the rights involved in the Republic Act 1881, Indigenous People Rights Act, na nakasadyan, kailangan aming gagawin. Ang inherent right ay batas na wala pa naipasa sa Kongreso at Senado, itong Republic Act 1881. Meron kaming inherent right. Yung mga batas ni Maragtas Good by Dato sa Makwela, siyam yun ka mga batas. At dahil yan, nagkaroon ng malaking pinsala ang aming mga katutubo. Dahil yan, nagugutom ang aming mga katutubo. Dahil yan, ninakaw ang lupa ng aming mga ninuno. Dahil sa pagbaluktot ng gobyerno sa batas ng katutubo, maraming mga anak kabataan na nagkasakit bago pang matay, nagugutom muna at naulila ng kanilang mga magulang. Ang mga magulang ay nagkaroon ng walang pag-asa. Humihina ang paniwala na ang gobyerno natin ay demokrasya. Yung pala, ang tunay na rebellion ang gobyerno. Dahil sila mismo ang lumabag sa batas na ginawa ng Republika ng Pilipinas. Bakit? Kung ating isa-isang pagtalakay, Indigenous People Rights, karapatan ng mga katutubo, acts, naging batas ng Republika ng Pilipinas. Anong klaseng batas? Karapatan namin gamitin ang lupa. Karapatan namin i-utilize ang mineralis. Karapatan namin magkaroon ng
self-governance, pang-gobyerno namin, bakit kailangan pang mga titulo dito ipalabas? Bakit kailangan pang magsangkot sa mga hindi magandang pangyayari? Bakit kung kami ay mag-apply ng mga application sa permit, bakit maraming listahan na haba-haba hanggat hindi kami makakaya? Alam niyo naman ang katotoo ay poorest among the sector of the Philippine society according to Justice Kapunan in JR number 13535 promulgated December 6, year 2000. Now, ito ngayon ay kabaliktaran. Ang tanong, mga katotoo, hanggang kailan kayo pumayag naging alipinin tayo ng banyagang gobyerno? Bakit naging banyaga sila? Lahat ng batas na ginagawa nila, kinopya nila sa batas ng mga nag-aalipin galing sa Kastila at galing sa United States of America. Hindi sila nakagaroon ng gawa ng batas sa sarili nilang pagtayo ng independent country. Kung hindi magdaan sa batas ng Kastila at batas ng United States of America. Now, ang batas ng katutubo, walang kinopya kahit kanino. Ibig sabihin ba, mas matalino pa ba ang aming mga ninuno kaysa mga politiko na nakupo ngayon? Eh, di bang palabasin na hindi sila makagawa ng batas kung hindi manggagaling sa pagkopya sa batas ng mga banyaga ng mga nagalipin? Malinaw na masyado na itong dalawang banyagang batas ng dalawang bansa na nag-alipin na ginagamit ngayon sa gobyerno, mas masahol pa ang naranasan ng mga katutubo ngayon dahil dalawa ng batas na mga bansang nag-alipin ang ina-apply nila upang mahirapan ang mga katutubo. Dapat hindi na tayo kailangan maghingi ng permit sa kanila. What is the use of self-governance? Kung tinatalian nyo kami sa liig, kung panay nyo kami kasunod-sunod sa sarili nyong batas para sa sarili nyong kapakanan. Kung kami mag-apply, matagal ang proseso, pero kung ang mga mayaman mag-apply, kinabukasan approve na. Ganun ba ang Bill of Rights? Ganun ba ang Constitution Article 3? Section 1, Bill of Rights. Okay, sasabihin ko ang Bill of Rights. No person shall be deprived of rights, life, and liberty without due process of law. Nor any person be denied for the equal protection of the law. Saan yun? Saan yung pantay-pantay? Saan ang pantay-pantay? Na sa aktual na ito, sumisigaw na ang mga taong katutubok. Hindi sila mga hayop, hindi sila mga aso. Kung ginagawan man ninyo ng protection ang mga aso na papatayin sa mga tao ay labag na sa batas ninyo, paano ba kaya hindi nyo proteksyonan ang batas ng tao para sa katutubo na ang katutubo ay taong unang bansa ay sa inyo? Yun ang ibig kong ipalabas sa inyo. Makinig kayo kahit sandali. Ito'y tandaan nyo, mga katutubo. Ang mga OFW, karamihan yan, mga katutubo, nangingibang bansa upang makahawon sa kanang kahirapan. Dahil dito sa bansang Pilipinas, walang pag-asa, walang hustisya. Grave abuse of discretion and grave abuse of authority. Yan ang ibig kong sabihin. Nagsabi ang Korte Suprema, kailangan ng reconciliation between the national government and the customary law. Pero ang ginagamit ninyo, pati ang insyente sa halip na ginagamit sa gobyerno upang pakinggan ang mga hinanayin sa katutubo, hindi nakinig kundi pinawatak-watak, pinagpaway-away ang mga katutubo para hindi kami makabuo sa sarili naming panggobyerno. Tawagin ba ito ay demokrasya? Hindi ito demokrasya. Hindi ito demokrasya. Isa itong higit pa sa komunista. Higit pa sa komunista. One man rule ang ginagamit ng politiko. Pretending that they are aware to the right of the tribes, using the privilege and benefits, but they are lost the rights of the indigenous people. Yun ang katotohanan. Kaya hindi ako matakot magsalita. Dahil nagsalita ko sa tama. Linabag nyo ang batas ng Republic Act 1861.
na ang ititisin doon ay command yan sa Article 12, Section 5 of the 1987 Constitution. The Congress shall establish the applicable laws governing to the property rights. Ngayon, kung gagamitin namin ang buong teritoryo ng Pilipinas, sasabihin nyo, labag sa batas ninyo. Sasabihin nyo mga may titulo dyan na sila ang unang may-ari. Sana ang tunay na hustisya. Wala na tayong haba pang paliwanag. Alam nyo na ang amin nyo na ang nakauna, huli na kayo. Dapat ibalik nyo. Kung hindi nyo ibalik, dapat magkaroon kayo ng reconciliation sa amin. Hindi kami makipag-reconcile ninyo. Sana ang bingi makarinig. Sana kayong mga katutubo, huwag niyong hayaan na maubos tayo sa mamatay sa gutom bagong mamatay. Dahil mas matindi ang batas ngayon kaysa batas ng unang pag-alipin at pangalawang pag-alipin. Mas matindi ang siya ngayon. Dahil pangatlong pag-alipin sa atin. Do not believe that this is a democratic law. This is a communism law. This is a colonial law. Sila ang tunay na rebelde, hindi ang mga tao na sumunod sa batas. Ang pagpangangkang ng lupa ay isang malaking karahasan. Mga mayayaman na nangangkang, mga politiko na nakaupo sa gobyerno, nangangkang ng lupa. May ebidensya ko dito. May ebidensya ko. Kinukontrola ng munisipyo. Salitang Espanyol ang munisipyo. Kaya ginagaya nyo ang municipality, batas galing yan sa Kastila. Kapal naman ang mukha nito mga ahensya ng gobyerno. Mag-ising nga kayo dyan, kunti. Huwag kayong masyadong mayabang sa posisyon nyo. Huwag kayong masyadong proud na kaupo ka sa gobyerno. Dahil hindi sa lahat ng oras ay nasa gobyerno ka. Malamang ikaw ay isang katutubo, tinalikuran mo ang sarili mong lahi dahil lang sa sahod ng gobyerno. At binaliwala mo ang tunay na karapatan sa may-ari na yan ay ang katutubo. Hindi ako nasabing umalis ka dito. Ang ipalawas ko, ang tunay na kalayaan na kapag gamitin namin kahit pa na puno na ng building ang NCR, kailangan namin ito. Kung hindi kayo umalis, kailangan magbayad kayo. Kailangan magbayad kayo. Kayong Korte Suprema, huwag kayong magbingi-bingihan dyan. Alam nyo ang karanasan. Alam nyo yung story. Kahit dahil sa inyo, kayo mismo, nasa website niyo nagsasabi, sa wala pang Kastila, ando na ang indigenous Filipino people sa Philippine Archipelago. Hindi probinsya, hindi regional, hindi munisipyo, hindi barangay. Pero sino nagkontrola sa bawat mga lungsod? Munisipyo, city, probinsya, region. Saan pa mga katutubo? Kinukontrola ninyo eh. Dapat ang sinasabi ng UNRIP, State shall consult and cooperate in good faith. Kayo ang magkonsulta sa amin bago kayo maggawa ng batas. Ang ginagawa ninyo, nagpababala kayo sa publiko, tapos na kayo nagawa ng batas. Is that fair to the UNRIP? UNRIP ay private. United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People, September 13, 2007. Pakinggan nyo! Anong ginagawa ng UNRIP? Rights of the Indigenous People. According to Section 2, pursuant to Section 2, Article 2 of the 1987 Constitution, the international law is part of the law of the land. Ano ngayon? Ang international law daw ay parte sa batas ng lupa. Therefore, ang aming karapatan, mga indigenous people, ay bahagi sa batas ng lupa, hindi karapatan ninyo, mga banyaga. Naintindihan nyo? Palagi na lang kayo naglukuhan eh. Andito marami ng ebidensya ng tambak sa aking opisina. Kung paano nyo kami pinaikot-ikot sa parad nyo. Halimaw ang tawag ko sa inyo. Mga walang puso.
Hindi ako natatakot sa inyo magsalita ng totoo. Ngayon alam niyo na kung sino rebelde. Gobyerno yun. Dapat, kung kami magamit ng lupa, wala na kayong maraming salita, give way kayo. According to Supreme Court, the only single unrecognized exception is only the native title since time immemorial. Marami pang sat-sat dak-dak. Marami pang mga logic-logic. Kahit ilang taon kayo nag-aaral ng filosofi. Nag-aral din ako sa pagka-filosofiya. Pero ang katotohanan, hindi mo dahil sa filosofi. The truth is the truth. And the law is the law. And the rule, there's a rule that prevails over the general rule. Ayon pa sa Supreme Court, ang 1821 is special law. It specifically govern the lands and the winds. Now, ang karapatan ng katutubo, special pala na batas sa Republika. Ang karapatan ng katutubo na gamitin ang lupa, titulado man hindi, batas yan ng Republika. At dahil batas ng Republika, sumunod kayo para hindi kayo tawagin na rebelde kayo sa sarili niyong batas. Malinaw eh. Right to use the land, right to control the land, right to utilize the land. We have the right to enjoy the economic fruits. Pero anong sagot dito sa ibang mga politiko? On the record yan, sa akin ang sagot. Walang katutubo dito sa Patiros. Yabang na politiko. Walang katutubo dito sa Manila. Bakit? Nang isinilang ng Makati, Manila. Ito ba'y automatic ay tagig na Metro Manila na ba ito? In 1901, Supreme Court rule that in 1901, ang Metro Manila belong to the Rizal Province. Now, under the decision of GR number 13535 promulgated December 16, 2000, nagsasalita na ang Rizal belong to the Umagat and Limuntado tribes. Hindi sa inyo. Parang sinasabi yan, anong state, anong direksyon, anong portion. Basta in general sinasabi, belong to the Umagat and Limuntado tribe. Tapos sabihin nyo, walang tribo dito. Sabihin nyo, bininta ng mga katotobo. Eh, kayo ang tarantado. Alam nyo na mang ang tatingin nyo. Sino ang taran nyo ang ignorantihan ng mga katotobo? Ngayon sa Ipralo, nagkaroon sila ng sinasabi, they have the right to return their own land. Ngayon kung balikan ang isya, anong gagawin nyo? Anong sasabihin ninyo? Sayot sa gusto nyo. Lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan na kayo'y mangangamkaw na lupa. Gamit ang karapatan. Gamit ang mga aligasyon ng Ilari. Ang dapat ng Ilari, yung mga titulo nyo, yung mga papel titulo, dapat itapon nyo sa basurahan. Dahil hindi nyo madaan sa papel na titulo ang pagmamana ng katutubo dito sa lupang hinirang. Kaya kayo mga katutubo, gumising kayo. Ang takot ay nasa isip nyo lang. Matakot lang kayo hindi, mamatay din kayo kung hindi sa katandaan, malisgrasya, kung hindi malisgrasya, masakit. Ang hirap na mamatay ka na wala ka man lang nagawa dito sa ibabaw ng mundo. Hindi mo na ipahiwatig sa mga tao. Kahit sa OFW, maraming mga katutubo na ginahasa ang mga kababaihan. Napilitang mag-ibang bansa, naghiwalay na lang sa kanilang relasyon dahil sa kahirapan. Yun ang mga katutubo. Naawa kayo sa OFW, pero hindi kayo naawa sa pinagmula ng OFW ay galing yan sa mga katutubo sa iba't ibang mga probinsya sa sulok ng Pilipinas. Nagiging alipin sa sarili nilang bansa. Nagiging ibang bansa samantala mayaman ang iniwan ng kayamanan ng kanilang mga ninuno. Dahil sa kagahaman, kasakiman ng mga politiko na kaupo dito sa political government. Dapat baguhin yung sistema. Hindi ako mambakawa. Dapat para sa inyong ikahiya, putulin nyo habang maaga pa. Habang hindi pa mag-society ang mga katutubo. Dahil sa gutom na naranasan nila. Kaya ito lang ang pahiwatig ko sa lahat ng mga katutubo. May kanya-kanya tayong ugali. Ibig sabihin, may kanya-kanya din tayong
pamamalakad sa ating tribo. Pero isa lang ating layunin. Kalayaan, katahimikan, kapayapaan. Yun ang hiling ng katutubo. Maaari niyo ibaliwala na itong salaysay ko, hindi ako nagbasa ng batas. Pero put in the record, kung ito ay nakalagay na, nakasulat sa inyong isipan, buksan nyo ang Google nyo at makita nyo ang batas na aking pinagsasabi. Totoo ang pinaglaban ng property rights, totoo ang pinaglaban ng self-governance. Saan ang aming self-governance? Na kapag gagamitin namin ang kahit kapirang o talupa, kapag nasakop ng barangay, kailangan kami ng barangay clearance. Anong klaseng batas ito? Anong klaseng panggobyerno? Pero kayo, kapag dumamit kayo sa minerals, nagpaalam ba kayo? Ayon sa 117, September 17, 2013. If I'm not mistaken, September 13, 2007. Unwritten, Article 19, Article 32. Pakibukas nyo nga dyan, mga kababayan. Yung dalawang batas, ginamit ba nila yan? Magpaalam ba sila sa amin? Bakit ayaw nilang i-recognize sila sa ligan? Dahil takot sila na mapahiya sa harapan ng debate. Question and answer. Hinamon ko lahat ng mga abogado. Palagi ko inulot-ulit. Sino mga great philosopher dyan ng political government? Harapin niyo ako at mag-debate tayo. Gobyerno, laban sa tribal na gobyerno. Hindi ako nagsabi na magkaroon ng state government. At hindi rin kayo papayag na kami sasakopin ninyo. Huwag niyo kami arigilin. Kung totoo ko man o tunay man ang sinasabi mo, democratic ko ang ating political government. Dapat hindi kayo magalipin. Itahiran nyo ang karapatang pang tao. Human rights, international human rights. Ha? Kapag nasasaktan na ang tao ng gusto, sisigaw na yan at aray na yan. Aaray at aray bago pa pumatay. At magpakamatay. Dahil hindi na niya kaya eh. Hindi na niya kaya ang kahirapan. Wala na siyang patunguhan. Kung magtrabaho, gawan ng senaryo kung matanggal sa trabaho para hindi makatanggap ng kanyang benepisyo. May tao ako, may katutulong lumapit sa akin. Sinulatan ko. Bakit sila lumapit sa inyo? Dahil nawala na sila ng tiwala sa ahensya ng gobyerno. Wala ng tiwala dahil rebelde kayo sa sarili yung batas. Dapat kayong mahiya. Dahil pure liman na tribes na katutubo ang nagsalita sa inyo ngayon. Yun lang ang masabi ko. Kung hindi kayo makinig at manood sa aking paliwanag, sasabihin ko sa iyo mga brother and sister, sa ilang dekada, baka higit pa dito ang maranasan ng inyong mga kabataan kung hindi kayo gumising at makikipaglaban. Laban sa katarungan dahil inaapi sa atin ng mahabang panahon. Nagsasalita na ako, pero bingi ang ahensya ng gobyerno. Ngayon, kayo mga social media, mga vlogger dyan, nasa inyo na yan ang pasya. Hindi ito nagsasalita ng kasinungalingan. Kaya wala akong sinabi na hindi sumang-ayon sa batas. At patunayan ko sa ebidensya kung paano kami nangalipin hanggang ngayon. Dapat kami, pag anong gagawain namin sa aming self-governance, na hindi lang makasugat ng tao, hindi lang physical injury, hindi lang mga criminal case, basta mga land matter, mga property matter, dapat exempted kami sa batas ninyong ikulong ninyo mga katutubo. Sino ba kayong magkulong sa anak ng may-ari? Kayong nangangkang? Dapat kami pa nga magsita sa inyo, bakit kayo nagtira dito at bakit kayo nagawa dito ng mga batas? Kayong gumawa ng batas Inadapt niyo ang United Nations Declaration. Porso to Section 2, Article 2, 1987 Constitution. Magbasa na lang kayo dyan. Basahin nyo, kung kayo mga abogado, basahin nyo. Alam kong marami sa inyo hindi nakagusto ito.
hindi nakagusto dahil ayaw nyo mapalis sa mga panglilinlang at pandaraya ninyong pinakais pamilya ninyo. Dahil kami mga katotobo na igit na. Tingnan mo ang Rizal. Declare ang Rizal as ancestral land, ancestral domain. Masyadong maraming pinikot-ikot dyan. Maraming mga insect na kayo dyan. Kailan kayo titigil? Kung kami pumatay, sabihin nyo, rebelde kami. Pero kung kayo pumatay, sasabihin nyo, lumaban sa batas. Patas bang batas? This is a more than conqueror. Yun ang totoo. Pag kami makamatay, lumaban sa batas. Labag sa batas. Damputin at may karapatan kang manahimik, may karapatan kang kumuha ng bugada, protektahan ang sarili mo. Pero, kung ang gobyerno ang magpatay, hindi ba pinapatay niyo ang sarap buhay ng tao kapag hindi niyo pagbigyan? Patay na yan eh. Anong kakainin? Pag hukay at maglinis kami ng aming lupain, kinabukasan, hinaharas na ng mga dayuhan dahil bininta na daw yan sa may-ari. Talamak na bintahan sa mga lupain sa mga katotobo. Kapag silang pumatay, marami pang dahilan. Ayaw pang aminin. Pero mga katotobo, madaling bintangan. Kung mahirap silang magsalita dahil wala silang bangmang at hindi pakinggan, paano pa kaya yung mga taong bundok na matakot makita ng tao? Ha? Kung hindi nyo ito pakinggan na ang kausap ninyo at ang nagsasalita dito ay isang sibilisadong tribo at alam ng batas, paano pa kaya ang mga maliit na mga yan? Siguro ko, ayaw ko ng habaan dahil baka magsawa ang manunod at magkinig. Ayaw ko ng habaan pa. Basta ang malaga, this is only a few reminders. Itong sinasabi ko, paulit-ulit ang gagawin sa gobyerno kapag hindi kayo kumilos dito sa ating inang bayan. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat.